Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, parang tingin ko lang, pinagtitripan lang po. Pinagtitripan lang po ng gobyerno itong, kasi wala po akong makitang rason kung bakit hindi po nila ipoproklama, no, yung suspension po dito po sa Duterte Youth, mukhang pinagtitripan lang po ng kasalukuyan gobyerno. At pag pinag-usapan po yung trip-trip, alam niyo naman po kung sino po yung gumagawa ng mga trip. Kaya may malaki po tayong problema no. Hindi na po naaayon sa batas 'to. Mukhang ang amo nitong ni George Garcia inutusan siya na i-delay lang. Tignan niyo po. Teka muna. May sounds ba tayo? Okay. Sa tingin ko, i-delay lang yan para mang-asar no? Lahat po, marami pong ginagawa tong gobyerno na to, nahalata ko lang, para mang-asar lang. Lalo na po ng mga Duterte supporters. Napupunan nyo? Ang pinakamalaki pong sa tingin kong pang-aasar na ginagawa nito sa atin, sa mga Duterte supporters, yung pananatili po nito ni Anteclair Castro sa kanyang pagiging unofficial spokes ng gobyerno. Totoo naman yan. Siya na po yung pumapapil na unofficial spokes Okay, pag-usapan din po natin, no? Pinalalaganap na naman nila tong katuparan ng kanilang pangarap, ng pangarap ng mga Pilipino, yung 20 pesos na bigas. Ano po ba ang katotohanan dyan sa lintik na pangarap? Wala naman pong sino po ba ang tututol sa 20 pesos na bigas, no? Wala pong tututol sa 20 pesos na bigas At naniniwala ba ako na magtutuloy-tuloy 'yun hanggang 2028? Naniniwala po ako na magtutuloy-tuloy po 'yan hanggang 2028, no? Pero yan ba po yung pangarap natin na 20 pesos na bigas? Yan po ba yung kahulugan ng pangarap natin na 20 pesos? Hindi naman po yan yung ganyan yung inaakala natin na ibebenta lang sa ilang piling lugar at saka ang makakabili lang ay ilang piling tao, no? At sa ilang piling munisipalidad o syudad lang po mabebenta. Pero kung ipagmalaki po, akala mo sa lahat ng palengke sa Pilipinas. Hindi po ganyan yung mga proyektong inaasahan natin. Kumbaga parang ano lang yan 'Di ba noon kinakantsawan po natin si Leni Robredo? Na yung mga proyekto po ni Leni Robredo ay hindi naman po proyektong pang-vice president, no? Pinagmamalaki na napakala mo ang lalaki maliliit lang. Ang tawag ko nga diyan sa mga ginagawa ni Leni Robredo, ano lang pambarangay lang Ngayon, ito po, pinakamakapangyarihan po ang Pangulo ng Pilipinas. Tignan nyo naman po yung mga pinapangako sa atin na pinangakuan tayo ng malalaking proyekto. Pero yung ngayon po sa kanyang ika-4 na taon na panunungkulan, ika-4 na po to dahil tapos na po yung 3 taon Sa natitira niya pong pinangangakuan po tayo at pinakikitaan tayo ng maliliit na proyekto. Tama po yung narinig nyo, maliliit lang pong proyekto yan. Pwede pong gawin niya na pambarangay, pambarangay captain. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, ito pong tuloy-tuloy lang po, no? Marami pong ginagawa yung gobyerno natin. Kasama po to. Kasi hindi naman po sinabi ni Garcia, parang hindi.
Malamig ba rito? Hindi. Malamig ba rito? Hindi po. Kinaga ko lang kasi akala ko kakayanin po ng kanina nakabukas yung ating electric fan. Ngayon nita na ako. Gusto ko lang i-flex tong ating baka malausan na tayo. Okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po, yung sinasabi po na dudulog itong Bayan Youth tuloy. Dudulog itong Duterte Youth, no? Sa Korte Suprema para ireklamo yung COMELEC. Alam po ninyo, ako po naniniwala na wala pong malinaw na dahilan yung COMELEC para ipatigil o isuspende. Suspended lang po yan . Sinabi rin naman po ni COMELEC chairman na hindi naman po ibig sabihin na hindi nanalo. Nanalo po, no, yung Duterte Youth. Sinuspende lang. Tsaka yung BH, bagong henerasyon. Yun nga bagong henerasyon, wala pong sinabi. Wala pong sinabi kung ano yung kinaso sa kanya. No? Wala pong sinabi dun sa bagong henerasyon, ano yung walang malinaw na ikinaso sa kanya. Basta, suspended lang. Alam naman po natin yung bagong henerasyon. Tsaka itong Duterte Youth. Mga alyado talaga to ng Duterte, no? Actually, yung bagong henerasyon, hindi naman nagpo-promote sa mga Duterte na pagtitipon. Kaya lang, sila po yung nagpasimuno ng nung paglalantad ng budget, no? Yung mga sa investigasyon, siya po yung si Congressman Herrera. Siya po yung isa sa mga nagpasimulang kumusyon ng budget ng 2025, no? Na sinundan naman po ng mga pagkakaso nila Bebot Alvarez, etc. Okay. Sa madaling salita mga kapatid at saka ni Congressman Ungab ng Davao City. Sa madaling salita, hindi po ako naniniwala na hindi mapoproklama. Pero bakit po pinigilan, no? Alam nyo, magtapatan na tayo. Mukhang kasama to sa pang-aasar. No? Ngayon lang po ako nakakita ng gobyerno na kahit wala na po, basta makapang-asar lang. Sa totoo lang po, yan si Auntie Claire. Marami po sinasabi ni Auntie Claire para makaasar lang sa mga Duterte. Hindi naman po talaga siya yung kakaiba po siyang spokesperson . Ang objective niya, manggalit. Ito po, mukhang may pattern po to, sila Auntie Claire, tsaka yung iba pang mga ginagawa nila, pati itong COMELEC, nanggagalit lang . At bakit po, ano yung purpose ng manggalit? Wala rin po ako nakikitang malaking purpose ng panggagalit sa atin, sa mga Duterte supporters, kundi may tumatawag kasi. Naka-live ako. Huwag na muna kayo tumawag. May tumatawag . Okay. Ang point ko po, meron na ba? Mag-1 nga po kayo kung meron na. Pare, may mga bata ko bagets, mga gwapo. Baka gusto ko. Ericale. Kinakailangan mo ng tanggalin. Panggulo ka lang. Katulad yan, mga nanggagalit lang po. Purpose po nila yan . Hindi, wala pong direksyon. At ang nakakaisip lang po, no? Ang nakakaisip lang po na manggalit,
Yung mga addictionist, di ba? Pagtripan natin to. Di po ba? Mga addict lang po yan nagtitrip eh. So, wag nyo naman pong ipahalata na pinagtitripan nyo yung mamamayang Pilipino. No? Wag nyo pong ipahalata na lahat ng ginagawa nyo, ang daming instances na walang purpose kundi manggalit lang. Natutuwa ba kayo? Nasisiyahan ba amo nyo? Masaya po ba yung amo nyo na nakikita kaming nagagalit? Kaming mga Duterte supporters? Ano po, para saan po yung makita nyo kami nagagalit kung hindi kayo mga adik? Hindi po ba? Adik lang po ang natutuwa. Kasi tayo, nanggagalit tayo, may purpose po di ba? Makabawi man lang sa mga ano nyo. Pero katulad po niyan, pustahan po tayo, mapoproklama din yan. Bakit i-delay yung proklamasyon? Nagfe-flex lang po na kami ang boss. Susunod kayo. Ikalawa, ayaw lang nila na maipasa ni Cardema, ni Congressman Cardema, at ng kanyang asawa na si Cardema. Ayaw lang nila matuloy yung pagpapasa ng impeachment. Yun lang naman talaga yun, no? Okay. Kaya, imposible namang hindi nyo proclaim yan. Nanalo po yan. Bawal po yun sa inyo. Kapatid yung Tatay Badong, hindi asawa. Hindi ko naintindihan kung ano yung kapatid at hindi asawa. Okay. Yung BH, alam din natin yan. Kasi yan yung nagbulgar na mga katiwalian nila sa pagbabudget, no? Si Herrera. Maraming beses na nating nakikita yan si Congressman Herrera na kapatid ni Cardema, hindi niya asawa yun si Trixie. Hindi niya ba? Hindi niya ba asawa yun si Trixie? Hindi nga, pero biro, hindi niya ba asawa yun? Naku, hindi ko po alam. Hindi ko talaga alam. Ninyong po nila si BBM. Yan mag-asawa sila. Ninong nga nila si BBM Ito talaga. Nagulat din ako. Ikaw, Minancio, nakakalata ako sa'yo, Ikaw lang ang nagsabi niyan lahat. Okay, tuloy na natin. BH, in-endorse pala ni BP yan, si BH. Kasi hindi po hindi ko nakikita sa mga kampanya ng kampanya ng mga PDP laban at saka ng ni Pastor Kibuloy. Anyways, balik po tayo sa punto natin. Huwag niyo po kaming pagtripan. Tignan naman natin ngayon yung mga pinagmamalaking proyekto ni BBM, no? Kasi yung sa kanyang nakikiramay po pala tayo. Ito po, hi everyone, by June 30, the Philippine Daily Inquirer Incorporated, publisher of the country's newspaper of record, will cease operations. Ayan, magsisis na po na operation ang Philippine Daily Inquirer. Alam niyo po, nagsimula yung Philippine Daily Inquirer na sa matagal na panahon naging tinig kayo, no, ng patas, no? Hindi po kayo nagpagamit, no? Etong lately, siguro hindi ko alam yung purpose ninyo, bakit biglang-bigla ay naging basically ang Inquirer anti-admin lagi. Kaya ako nga paboritong basahin yan. Mula noon nagsimula yan, pero ngayon yun siguro yung nawalan kayo ng audience dahil doon sa pagiging pro-admin ninyo. Mabuti nga sa inyo. Sige na. Okay na yan. Alam na natin na mag-asawa sila. Punta po tayo rito, no? Isa po sa mga pinagmamalaki ni Marcos, ni BBM,
na kanyang proyekto ay Marcos bears Cabinet Performance Review underway, changes possible. Alam niyo sa totoo, hindi naman po malaking ano po ba yan? Malaking proyekto po ba yan? Na nire-review nyo kung sino yung mga na may mga tatanggalin kayo. Eh dapat naman talaga pinagtatanggal nyo na yung mga walang silbi dyan eh. Halimbawa po, no? Ganun po kasi sanay po kami kay Tatay Digong na yung pag may na-issue, kahit na ano, kahit malapit sa kanya, kahit kaklase niya, no? Ang natatandaan ko yung si DOJ Secretary, yung kalaban ni De Lima nun. Ano nang pangalan nun? Kaklase yata ni Tatay Digong yun eh. Sino yung una niyang DOJ Secretary? Yung nagsampa na reklamo kay De Lima. O, tignan niyo po yun. Tinanggal niya po yun dahil si Aguirre. Di ba? Ang alam kong naging kaya natanggal yung si Aguirre, hindi, parang buhat nung napakawalan si Kerwin Espinosa ba? Yung si Kerwin Espinosa o kung sino man yung drug lord na napakawalan, doon natanggal yan si Aguirre. Okay, tapos si Teo Tulfo, yung mga kapatid na mga Tulfo. Eh kaya natanggal yan. Siyempre hindi naman tanggal yung sinasabi, no, nag-resign. Kaya nag-resign yan dahil doon sa issue kay Ben Tulfo. 'Di ba? Ginamit niya yung nagkontratahan sila ni Ben Tulfo na nag-commercial doon mismo sa programa ni Ben Tulfo na Black Timer dito po sa PTV4. So kung may nai-issue po kay Tatay Digong na kung very sensitive, kaya yan po yung isa sa kinabibilib natin kay Tatay Digong. Pag merong mga cabinet official siya na sa tingin niya hindi nagpe-perform, sa tingin niya walang ginagawa, sibak agad eh. Nakita niyo nakailan sibak si si Leni Robredo. Hindi ubra kay Tatay Digong yung tokes-tokes ka lang eh. No? Kinakailangan mo, nagtatrabaho ka. Tignan mo si Leni Robredo, yung huli niya, ginawa siya. O sige, gusto mo pala, mainit ka pala dyan sa war on drugs ha. O ikaw na ang gagawin kong war on drugs SAR. Tama ba? SAR siya sa war on drugs, si Leni Robredo. Okay. O, pagkatapos, presscon lang ng presscon. Hindi, nagkataon lang po si Duque, nagkataon lang na una sa pabahay. 'Di ba? Si Leni Robredo sa pabahay. Sibak po siya kasi wala namang magandang ideya eh. Sa custom sinibak din. Hindi po sa isang matinong presidente, Mr. President, hindi niya po ina-announce yan na ito gagawin ko after 3 years. No? Ginagawa po yan ng presidente pag may kapalpakan yung cabinet official, sibak agad. O kaya na-involve sa issue para hindi nako-question. Yung kay Duque kasi, nasa kalagitnaan tayo ng pandemya nun. No? Akusasyon lang naman talaga yun. Gawa-gawa lang yan ni dugu-dugugang na may, 'di ba? Una nila inimbestigahan si Duque. Tapos napunta naging Parmali na. Alam niyo 'yun, yung original yung iniimbestigahan, tapos napunta kayo sa Parmali, na ang Parmali po ay hindi na gobyerno. Ang Parmali po ay isa ng private citizen. Si Duque, winarak nyo na kami. Iba po 'yun. May nagpakape ba? Thank you very much kay Raymond Nunag na nagpakape ng 50 pesos. Maraming salamat, Raymond Nunag. Okay. Tapos dito, kay President Marcos, parang napakalaking issue. 3 years ka ng presidente. Ngayon ka lang magre-review.
Ang tagal nga ng pagiging palpak ng DOTR eh. Ngayon mo lang napalitan eh. 'Di ba? Oh, ang tagal-tagal na. Brownout sa NAIA. Tapos yung pala para maibenta yung NAIA, yung naibenta na palpak pa rin. Hindi ganoon kasi yung ano eh, yung mga tapos eto si Gadon. O ano ba na idulot ni Gadon pa? Panay ito, siya sa bagay, kung ang purpose nga kung ang purpose nga na nagpapatakbo ng bansa ay mang-asar lang, kailangan niya nga si Gadon tsaka si ano. Hindi po ako nagsabi na hindi si BBM ang nagpapatakbo ng bansa. Ay, hindi naman yata nagpapatakbo. Ano yung sabi ni Amy? Sabi ni Amy, ang pinakikinggan lang ni BBM, yung mga bulong brigade, ay Romualdez at Araneta. Kung yung Araneta nga, ang purpose niya ay mang-asar, talagang hindi tatanggalin si Anticler tsaka si Gadon. Kasi sila yung pinakamalakas mang-asar eh. Sila yung pinakamalakas makapang-asar eh. Yung purpose mo yung manggalit, dapat nariyan si Anticler tsaka si Gadon. Okay. Correct. Hindi talaga marunong mag-presidente. Ngayon, inaamin niya na kasi direct to the point naman yung tanong ni Tunying. Ano po masasabi niyo na nagbabalik na yung mga droga? Ayun nga ang problema. Yun yung sinabi niyang problema, di ba? Panay sa taas, panay yung panghuhuli ng malalaki. Nakakalimutan natin yung sa baba, yung sa komunidad daw. Ngayon daw, pagsasabay na nila. Mr. President, inuna nyo talaga yung malalaki sa droga? Sino po napakulong nyo na drug lord? Sino po yung mga drug lord na kayo ba? May nabalitaan kayo na may napakulong ngayon na drug lord? Wala rin namang nahuhuling malaki. Sinabi niya, inuna daw sa infrastructure yung malalaki katulad na subway. Talaga? Inuna mo yung subway? Una, hindi sa'yo yan. Ikalawa, tungkol dyan sa subway, isa lang yung sinasabi mo, may mga malalaking proyekto na ipapatupad mo na lang, katulad ng Mindanao Railways, meron na pong magpopondo, China magpopondo nun eh. Inuna mong magsipsip sa US eh. Inuna nyo magsipsip sa US. Hindi naman, ano sabi ano na nga yung dating DOTR? Okay, ano na ang sinabi tungkol dyan sa Mindanao Railways? Sino na nga yun? Yung dating DOTR? Bautista. Ano sabi ni Bautista? Mahal. Sabi, mahal daw yung ng China, yung interest. Popondohan ng China, di ba? Okay na, approve na lahat. Approve na yan. Napa-approve na po yan sa lahat. Nahanapan na rin na mautangan ni Tatay Digong. Kompleto na eh. Itutuloy na lang, sasabihin lang, go, kaya po nahinto yan. Hindi po dahil sa kapalpakan ni Tatay Digong. Kaya po nahinto yan. Nag-pandemic po. Buong mundo po, inuna nila muna yung pagtugon sa pandemic. No? Okay. Ano sabi ni Bautista? Mahal yung tubo, interest ng China. Kaya dito tayo, hanap ako. Hahanap daw. Nakita po natin ngayon, ano pa isang kapalpakan nila dito sa sinasabi nilang malalaki. Pinatigil ninyo yung, marami po naapektuhan yan. Pinatigil ninyo yung biyahe ng PNR mula sa, ewan ko, wala na yata bumabiyahe ng PNR ngayon sa Maynila. Pinatigil nila dahil gagawin daw at malaking gawain. Ngayon, nasa na yun? Yan, malalaki yan. Pero meron ba? Meron ba nasisimula naman?
Bayaran daw ako ng China. Kinukundin ako ang ginagawa ng China. Hindi, yung Totobanto, ano po, Totobanto, dito lang, sa Metro Manila lang. Totobanto FTI, di ba? O, may biyahe po yan eh. Wala na. Kalamba ba yun? Umabot ba ng Kalamba yun? Yung Totoban hanggang Kalamba ba yun? Pinatigil yun, di ba? Dahil gagawin daw ng hanggang Bicol na. Wala rin. Wala na naman. Alabang. Totoban to Alabang. Nasa na? Ano pinalit nyo nun? Pinahirapan nyo lang yung mga tao. Kala ko ba malalaking proyekto inuna? Meron ba talaga na mga may pagmamalaki na mga malalaking proyekto sa infrastructure si BBM? Meron po. Meron pong malalaking infrastructure. Hindi lang po panay ayuda. Mali po kayo dyan. Meron pong malalaking infrastructure. Kaya lang ang tanong, meron bang malalaking infrastructure na may pagmamalaki? Oh, hindi lang may pagmamalaki. Bakit? Flood control eh. Mag-amina na tayo. Mayroon pong malalaking proyekto ng infrastructure. Kaya lang, flood control. Doon tayo nadali. Kaya hindi may pagmalaki. Kasi, flood control eh. Hanapin mo yung flood control. Nandyan yan. Sabi ni BBM, nandyan yan. Na-overwhelm lang. Sobrang laki ng tubig eh. This is the effect of climate change. Sinisi pa yung climate change eh. Di ba? Tayo lang po ang tanging bansa na naninisi ng climate change sa nagpagawa tayo ng flood control, hindi umubra, sinisi yung flood climate change. Dapat pala, wag na tayo magpagawa ng flood control. Babahain din naman pala eh. Kaya lang, daan-daang bilyon eh, di ba? Daan-daang bilyon, 500 billion yata yung ginastos dyan. Problema pong malaki. Tapos ngayon, eto na naman sila, nangangako na naman si BBM na hihigpitan niya, magbabagong ano siya, masyado raw siya mabait. Ngayon, medyo hihigpitan niya raw. Anak ng tinapay. Okay. Ito po, sabi po ng COMELEC, dapat daw magkaroon ng pagbabago sa batas ng party list. Akala ko naman, yung napupunan ng COMELEC, ako po naniniwala ko na dapat baguhin yung batas ng party list. Bakit po? Mga bilyonaryo din nagiging congressman eh. Di ba? Ilan lang po yung totoong galing. Hindi po ako naniniwala na dapat tanggalin yung party list. Kasi, ako, bibigyan ko kayo na halimbawa. Halimbawa ako, magaling na tao. Hindi ko sinasabing magaling ako Kasi, ano ako henyo ako eh. Halimbawa po ako, magaling na tao. Wala akong pera. Hindi ko kayang maging congressman, di ba? Sa natural. Pero kaya ko pong maging congressman sa pamamagitan ng party list. Kaya dapat hindi tanggalin ng party list. Ang dapat lang, yung totoo. Yung totoong nagre-represent. Halimbawa po, paano yung gagawin na ang mga congressman ng party list ay panay mga bilyonaryo pa rin? Samantalang nire-represent niya, dapat ang nire-represent niyo, halimbawa kung bilyonaryo kayo, bilyonaryo yung sektor na nire-represent niyo. Ako nagre-represent sa mga bilyonaryo. Ganun, hindi eh. Diba? Ako Bicol. Pucha, lahat ba ng Bicolano bilyonaryo? Bakit bilyonaryo yung nagre-represent sa kanila? Yun yung point ko eh. Yung nagiging dagdag pa to. Point in case yung kaso ng Tingog Party List. Congressman na si Romualdez, si Martin. Naging congressman pa yung asawa. 'Di ba? Paano mangyayari yun? Nakatira lang sila sa isang district. Hindi nga sila pwedeng maging magkalaban.
Kaya, congressman yung asawa, imposible naman na sa ibang district tumakbo yung asawa. Hindi. Dahil po sa Tingog Party List, congressman pa rin yung asawa. Kaya mag-asawa, congressman. Ngayon yata, kung di ako nagkakamali, anak naman. Anak naman ang congressman. Kung sa normal po, sa normal pong halalan by district, hindi po magiging congressman yung anak. Pero dahil mayroong, kaya nangyayari, may mga ano na po sila, established politician na sila, gusto pa nilang dagdagan. No, congressman na sila, gusto pa nilang dagdagan ng kamag-anak nila na maging congressman kasabay nila. Halimbawa, yung mga tulpo. Congressman na yung isa sa tulpo sa Quezon City, kung hindi ako nagkakamali, sa district ng isa sa district ng Quezon City, congressman pa yung nanay, congressman pa yung kung sino, dahil sa Axis Party List. Yun yung sinasabi ko, nadadagdagan lang yung representasyon ng mga politiko. Sila na rin eh. Dati na silang congressman, no? Dati ng congressman, ngayon nagdadagdag pa sila ng kapatid, dinadagdagan pa nila na asawa. Mali daw yung sinabi ko na pagtitripan, sabi ni Romano. Alam mo, Romano, ano ang tawag mo? Kanino kasalanan kung hindi na-resolve? Kasalanan ba ng Duterte Youth na hindi ni-resolve ng COMELEC? Hindi ni-resolve, di ba? Sino ba dapat nagpasya kung sila ay di-disqualify o hindi? COMELEC. So kung hindi sila dinisqualify ng COMELEC, may karapatan silang tumakbo. Ngayong nanalo, hindi mo ipoproklama. Ano tawag mo ron? Saan nakabata yun? Nakabata yun sa mga adik na kaisipan. Yung mga ganyang pagpapasya, mga adik lang po makakaisip niyan. Hindi mo pinigilan na tumakbo, hindi mo dinisqualify. Nakatakbo. Nung nakatakbo, nanalo, sasabihin mo, teka muna, i-hold muna natin yan. Bakit po? Nanalo ka pa rin, pero i-hold lang natin. Ano po ang dahilan bakit nyo i-hold? Kinakailangan lang natin i-hold. Trip lang. Ano po yan? Trip lang po yan. Baka may isang adik na nag-utos niyan, kaya pinagtripan. Manggalit. Huwag na kayong mamblema. Ganun talaga eh. Bakit nariyan si Auntie Claire? Ano papel niya? Manggalit. May na-aksidente sa NAIA. May na-aksidente. Kasalanan ni Duterte yan. Si Duterte may kasalanan. Nakakulong si Duterte. Magagalit tayo ngayon. Ginagalit lang tayo ni Auntie Claire. Wala naman talaga siyang katuturan. Ang tawag po namin yan, pinagtitripan lang tayo. Pag nagalit ka, tuwan-tuwa sila, galit na naman si Madong. Okay, punta po tayo rito sa 20 pesos. Dami nagmamalaki. Akala ko ba Madong, walang 20 pesos? Akala ko ba budol yan? Budol naman po talaga eh. Ano po pagkakaintindi nyo sa 20 pesos na bigas? Ang pagkakaintindi ko po sa 20 pesos na bigas, ibebenta to sa palengke. Di ba? Meron naman, di pumunta ka sa, fake news daw ako. Di ba? Kasi meron pang 20 pesos na bigas. Alam nyo po, totoo yan, itutuloy po yan. Pero, eto po yung pero, makakabili ka ba? Yan yung pero doon eh. Makakabili ka ba? Saan ba binibenta? Wag na ako. Wag na po ako magsalita. Ayan na si
yung Department of Agriculture Secretary na. 37 na local government sa Cebu ang nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Saan daw? Sa Cebu. 37 local government. Ibig sabihin, 37 mayor, gobernador, at kung ano-ano pa, barangay. Sa local government, hindi sa palengke, Makinig kayo maigi. Tapos 34 na Kadiwa Center na matatagpuan sa Maynila at sa karatig na probinsya na Maynila. Wala man lang ni isa sa Mindanao, Badong? Oo, wala ni isa sa Mindanao. Talo eh. Siniro niyo. Ganyan ba ang proyekto ng isang presidente? Namimili? Sige nga. Kung ganyan lang po pala, puta, basta may nagbebenta ng 20 pesos na bigas, tapos. Yan ang katuparan. Hindi po ganyan ang proyekto ng presidente. Bibigyan ko kayo na halimbawa ng proyekto ni Tatay Digong. 10 taon ang passport. Pang buong Pilipinas, lahat po na mag-a-apply ng passport yun. Ano ka man, taga saan ka man. Paano yung taga Mindanao? Ni isa wala nagtitinda sa Mindanao? Wala, ni isa. Sa Visayas, ipili lang sa Visayas. Tapos, anong pinoproblema ng Department of Agriculture Secretary? Dadalawin niya raw yung bentahan kasi daw mahaba pila. Mabibili raw siya ng electric fan, bibili ng upuan para sa mga pumipila. Ganyan po yung proyekto ng pamahalaan natin. Maliitan. Hindi po lahat makikinabang. Maliitan nga eh. Kayo sa Mindanao, wala ni isa sa inyo. Baka sa Visayas, sa Cebu pa lang eh. Sa ibang Visayas. Hindi po ganyan. Pag presidente ka po, pangkalahatan po iniisip mo, hindi yung pang picture lang. Pangkalahatan, hindi pang picture. Wala pong in-announce sa Mindanao. Ito po yung mga lugar, sabi Akala nyo niloloko ko kayo eh. Hindi ko na makita. Gonggong. Salad mana sa puno. Hindi ko maintindihan. Aasarin nyo ko, hindi ko naman naintindihan pang aasarin nyo. Ito po sabi ni pakinggan nyo ni Secretary. Paramihin na ito kagad at i-implement kagad. Sa Cebu, basically nasa 37 LGUs na tayo of Cebu, no? At nakabenta na tayo ng almost 12,000 sacks na. Sa Cebu lang pala sa Visayas, sa Cebu lang po. 37 LGUs sa Cebu. Kala ko buong Visayas yun. 37 sa Cebu lang. Tapos sa iba pa. For this week. Sa mga Kadiwa stores natin na 34 Kadiwa stores, medyo konti pa lang dahil sa Kadiwa Center stores, konti pa lang. 34 na Kadiwa Center stores, konti pa lang yung naititinda. Swerte nyo pag malapit. Ako, eto Okay, tanong Badong. Galit ka ba sa 20 pesos? Hindi po. Hindi po ako galit sa 20 pesos na bigas. Ang problema ko dyan sa 20 pesos na bigas, peke po yan. Bakit po peke? Hindi po yan sa market eh. Hindi po yan sa palengke.
Ang gusto po natin, yung pangako, 20 pesos na bigas, lahat po makakabili. Katulad, ganyan po yung proyekto ng pamahalaan. Lahat makaka-avail. Discriminatory po yan. Ibig sabihin po niyan, paano po yung malalayo sa Kadiwa Center? Di ba? Hindi na po sila. Paano po yung, alam nyo, wag naman po, no, knock on woods naman, no? Kasi ilan na po nababalita natin na namatay sa pagpila dyan sa mga ayuda. Sana naman, knock on wood, wala pong mamatay dyan sa pagpila sa Kadiwa. Kasi, napaka-inutil na nakapag-iisip po yan. Kung gusto nyo po talaga ng makarating sa tao yan, mag-isip naman kayo sa San Juan. Nakita ko yung inaano ni Jinggoy. 'Di ba? Nakasakay sa van, nagtitinda. Hindi nyo ba maisipan yun? Kadiwa Center? Na kayo po ang magbara barangay. Ang purpose po kasi ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas, makamura po yung mga tao. Ang tao po, wala pong pambili ng, palagay mo na may pambili siya ng 10 kilo, 200, 10 kilo, di ba? Kung saan po makikita yung Kadiwa Center na yan? Ako, tsak, meron dito. Kaya lang, nakinikinit ako. Kinakailangan mong bumiyahe. Kinakailangan mo i-tricycle. Yung oras po na ginugugol sa pagpila, imbis na nakakapagtrabaho yung mga tao, wala nang trabaho. Opo, Tatay Ray Ray. O sige, Tatay Ray Ray, magbigay ka naman. Wala